bangko. Ito po, mga kababayan, ang kumakalat ngayon na sangkot nga daw si PBBM dito sa usaping korupsyon dahil tumatanggap daw ito ng kickback sa pamamagitan po, mga kababayan, no, sa text message na binasa ni Tinio, no? Ni Representative Tinio, mga kababayan. So ito po, i-play ko lang ha, mga kababayan. Pakinggan po natin, no? At himay-himayin natin at reaksyonan natin kung gaano ito katotoo at alam nyo na. So ito po, may ads lang po ha, mga kababayan. Ma'am Lilito Nini and kay Ma'am Ananay Minda, hello po. May ads lang ha, mga kababayan. On my monthly purchases and for my bigger toy hauls. Ayan. At dating Undersecretary Adrian Bersamin. May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Nako. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tinio na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagma ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok? Ito mga kababayan, ganito pala yan. Bago ko ipagpatuloy ang balita ng GMA News, kung may ganyan na usapin, ito pa lang sa umpisa pa lang ha, wala sigurong nakapag-react nito, maskin sa mga BBM vloggers, walang nakapag-react dito. Umpisa pa lang na inendorso ni Tinio na merong ganyang message, bakit hindi nila nilagay doon sa impeachment? 'Di ba? Bakit hindi nila sinali sa impeachment 'yan? Kung merong message na usapan si PBBM at si Secretary Bersamin, bakit hindi nila sinama doon sa impeachment para matalakay doon sa Kongreso? O, 'di ba? Bakit ngayon lang nila sinabi? Di dapat doon sinabay nila yan sa impeachment para doon makalkal yan. O, bakit ngayon lang nila sinabi yan? Kasi alam niyo kung bakit? Hindi nila sinama doon sa impeachment yan kasi hindi sila sure. Kaya, hindi nila sinama dyan sa impeachment yung usapan na text message na yan ni Bersamin at ni PBBM or bagman daw ni PBBM si Bersamin. Kaya hindi nila sinali sa impeachment complaint yan kasi wala silang proof. Mahirap kasi mga kababayan. Diba? Alam ko naman na kapag kadilawan o kakamping, matalino yan. Pero dito sa grupo ni Representative Tinio na naglabas dyan na usapan ni PBBM at ni Bersamin, mahirap kasi. Kwento, oo. Pero ebidensya, nga. Diba? Oh, kung talagang may ganyan, hindi dapat sinama ni Tinio doon sa impeachment. Oh, dyan pa lang wala na Kaya hindi nila sinama sa impeachment yan. Yung usaping text message ni PBBM daw di umano at ni Secretary Bersamin. Mga kababayan, kasi wala silang evidence. Magmukha kasi silang tanga doon magnganga kasi sila dyan Diba? Bakit ngayon yun lang nilabas yan? Dapat sinabay nyo dun sa impeachment. Di ba mga kababayan? Am I right? Tama ba ako? Bakit ngayon kung saan binasura ka nung nakaraang araw ang impeachment, tsaka nyo nilabas yan ngayon? Para saan? Mahuhulog dyan, desperado kayo. Di ba? Mahuhulog dyan, Congressman Tinio, desperado ka. Bakit? Kasi kung totoo man yan, na nilabas mo at pinakalat mo yung usapin na yan, na text message na yan. Di ba? Di sana sinali mo dun sa impeachment complaint mo kay PBBM. Di ba nag-file ka dun? Di ba kayo, Akbayan Party List? Nag-file kayo doon, kasama mo si Kulot? Si Kulot ko? Kung totoo man yan, di sama sinali nyo yan dun sa impeachment complaint. Ba't hindi nyo sinali? Kasi walang kwenta, baseless. Sa madaling salita, kwento lang, walang ebidensya. Kaya para makabawi kayo sa kahihiyan na pag-file niyo ng impeachment kay PBBM na wala namang kwenta kasi binasura, inilabas niyo yung ganyan para madawit na naman si PBBM. Kita niyo yan? Kita niyo? Ako pa lang to si Ken pa lang to nag-react. Paano pag mga magagaling na analyst or political analyst ang magre-react dyan, mapapahiya kayo. Si Ken pa lang to Alam niyo kung bakit nilabas nyo ngayon yan? Bakit hindi nyo sinali dun sa impeachment? Para isa dapat yan sa
makalkal ni Congresswoman Jinky Luistro. Isa dapat yan sa makalkal ni Dilima. Ba't hindi nyo sinali? Kasi alam nyo sa sarili ninyo, alam nyo sa isipan ninyo na kwento lang yan. Baseless at walang evidence. Diba? Kwento lang yan eh. Gawa-gawa. Kaya nyo pinahuli yan. Para saan? Para masira at matakpan yung kahihiyan ng pag-file ninyong impeachment na binasura lang din naman. Baka dyan sa final ninyong impeachment kay Sara, ibabasura din yan, mapapahiya kayo. Diba? Baka sa impeachment na final niyo kay Sara, mapapahiya kayo. Diba? Kung meron palang ganyan, tapos si Tinio ang naglabas at kilala naman natin na si Congressman Tinio ay isa sa mga nag-file ng impeachment. Ba't hindi nyo sinali? Aber? Ba't hindi nyo inilagay doon sa mga grounds? So bakit ngayon mo lang yan nilabas? Para matakpan yung kahihiyan na binasura ang impeachment nyo? Laban kay PBBM? Para saan? Hindi nyo talaga tatantanan si Marcos, no? Pasensya na. Ayaw ni Marcos ng mga NPA. Si Marcos gusto ng pagkakaisa. Gusto ng pagtutulungan. Pero ayaw ni Marcos ng mga rebuilde. Tandaan nyo yan. Galit si Marcos sa mga rebuilde. Mag-rally ka na lang, Congressman Tinio. Mag-rally ka na lang. May mapala ka pa. Mangungugat pa yung liig mo sa kakasigaw. Pero yung maglabas kayo ng kwentong walang kwenta, chismis, hindi dapat sinalay nyo yan dun sa impeachment. So, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban. Diba? Sagot ng palasyo, walang katotohanan. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote, Sabi ni Tinio, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. i-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an hour. Ito pa, bago natin ipagpatuloy yan, mga kababayan, ganito yan. Alam nyo, sa ngayon, napapansin ko, yung statement ng mga DDS at yung statement ng Akbayan, parang halos pareho na. Napansin nyo ba na si Mike Defensor ay nakasama si Franz Castro? Ayaw kong magawa ng kwento. Opinion ko ito. At magtatanong ako, hindi ba kaya yung statement na yan or yung text message na yan ay kwento na naman katulad sa kwento ni Gutesa, kwento ni Saldico? Kasi sa totoo lang mga kababayan, simula nung dumikit si Franz Castro kay Mike Defensor, parang natuto nang gumawa ng script si Tinio at ang grupo nila. Hindi ba kaya, nagtataka din ako,
Dalawa ang nag-file ng impeachment at tatlo ang nag-file ng impeachment kay Sara. Bakit ang pinag-initan ni Sara? Yung grupo ni ni Makabayan, party list, Risa Hontiveros. Bakit hindi sila Tinio? Sige nga, may tanong ko lang. Doon sa impeachment ni Sara, unang nag-file si Tinio. Pangalawa, itong grupo ni Risa. Pangatlo, ang grupo ni Laila de Lima. Pero nagtatanong ako at nagtataka, bakit si Risa Hontiveros lang ang binira ni Sara at hindi si Tinio, na si Tinio naman ang unang nag-file? Sa mga nag-file ng impeachment kay Sara, pag yan binasura, mapapahiya na naman kayo. Nakita ko pa naman, kasama ni Franz Castro, si Mike Defensor. Baka naman yung kwento ni Tinio, may kahulugan na pareho sa kwento ni Mike Defensor. Baka naman. Andito na naman tayo sa delivery. Hindi ba kayo nagsawa kay Gutesa? Walang kwenta yung kwento ni Gutesa dahil sa delivery na yan. Hindi pa rin ba kayo nagtanda sa kwento ni Saldico? Wala rin kwenta yung delivery na yan. Tapos ngayon sa kwento ni Tinio, sa text message na palitan ni Undersecretary Bersamin at ni PBBM, delivery na naman. Hindi nagkaiba yung mga script ninyo. At ito yung una kong katanungan kanina pa lang. Kung meron palang ganyang kwento at script or usapan na sa text message na sagutan ni PBBM at ni Undersecretary Bersamin, bakit hindi nyo sinali sa impeachment complaint? Hindi ba si Tinio isa sa mga complainant dun? Mga kababayan, kapag sinabing, di ba, nagsanib puwersa na sila, Ma'am Imelda Ignacio. Kapag sinabing delivery, tandaan ninyo yung maleta ni Gutesa. Kwento lang yun. Maleta. Deliver daw maleta. Sinundan ni Saldico. May maleta na talaga mismo. Picture ng maleta. Yung kay Gutesa, kwento pa lang. Parang step by step. Para hindi mawala sa issue Yung una, kwento pa lang, salaysay pa lang. Mali-mali pa nga, tinuruan pa nga ni Marcoleta. Yung paragraph 20, nakalimutan mo, wag kang magmadali, balikan mo. Kwento lang ni Gutesa yon. May maleta ako, bit-bit, may lamang ng tag 40 million. Bawat isang maleta, hinahatid ko doon. Wala pang maleta yon. Nung hindi umipik itong kwentong maleta kasi nga, peke ang notaryo, lumabas si Saldico. Nagpakita na tuloy ng maleta. Picture. Pero walang lamang pera. Picture. So ngayon, mga kababayan, hindi na naman umipik itong maleta ni ni Saldico. Kasi bakit? Hindi naman nag-take out. Wala ding notaryo. So walang paniniwala. So ngayon, mga kababayan, ito na naman. Nag-file ng impeachment. Ginamit ang statement ni Gutesa at ni Saldico. I-final nga nila doon sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, nang final nila Tinio at iba pa, binasura. So, hindi sila satisfied doon sa kwentong maleta at sa picture na maleta. Ngayon, eto na naman, delivery na naman, bilyon na naman. So, baka ang sunod ipakita dito, picture ng pera. Ngayon, mga kababayan, ganito yan. Kung sakali man na totoo yan, na may delivery, di ba? So, kung totoo man may delivery at conversation na yan, alam nyo ba na wiretapping yan? Ha? Alam nyo ba, kung sakali man na totoong usapan yan ni PBBM at ni Undersecretary Bersamin, tapos yung usapan pala dyan, ihatid ang pera, yun pala ay para gamitin sa ganito o gamitin sa ganyan. Tapos ang nasa isip nila ay corruption yun or kickback. Tapos yung kahulugan pala ng 2 billion na yan ay gagastusin sa ganito, ipagawa ng ganito, hindi pala yan kickback. Alam nyo ba wiretapping yan? Alam nyo ba? Kung mangyari man na totoo yung usapan na yan, wiretapping yan, Tinio.
ang usapan yan, dapat inalam nyo kung para saan yung 2 billion na yan. Kasi ang kwento ni Tinio, hinahatid ko na. Para kay ganito, inabot ko kay ganyan. Para saan ba yan 2 billion na yan? At saan ang galing? Kasi ang nasa usapan, ang nakalagay doon, ihahatid ko na. Halagang 2 billion. Dito kay Tarpulano, ipapatanggap ko na. Ang tanong, saan ba galing yung 2 billion na yan? Kasi hindi mo pwedeng sabihin galing sa kickback yan eh. Hindi mo rin sabihin galing sa flood control project yan. Kasi wala namang nakalagay. Ang usapan lang, ihahatid. Diba? Ang usapan lang, ihahatid. Ang usapan lang, ipapadala. Pero walang nilagay doon kung saan galing ang pera at saan gagamitin. So, porkit bang may pinahatid, may pinadala, may ipapatanggap, kickback agad? Inalam nyo dapat muna kung saan galing yung pera at saan gagamitin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, natural po sa presidente ng Pilipinas kung magpadala siya ng pondong ganyan, magpadala siya ng pondong ganon. Dapat inalam nyo kung para saan yan. May karapatan ng presidenteng magpadala ng kahit bilyon-bilyon. May karapatan ang presidente na magpirma ng tseke at ibigay sa ganito. Ang tanong kasi dyan, inalam nyo muna. Kasi kapag inimbestigahan ni Lacson yan at palpak yung inyong kwento na kickback, iyon pala ay gagamitin yan para doon sa ipapatayo na nuclear power plant. O yun kaya yung pondo na yan ay para sa i-invest doon sa gasolinang bagong nadiskubre, patay kayo dyan. Mas lalo pang gaganahan ang tao dyan kung malaman nila, si PBBM nagpadala pala ng 2 billion inutos kay Bersamin para igastos doon sa na-discovering natural gas. Edi patay kayo dyan. Sa bintang ninyo, kickback. Yung pala ay gagamitin pala doon. Diba? O di kaya yung pinatayo niyang bagong hydropower plant. Diba? Patay kayo dyan. Dapat inalam din nyo kung saan galing yung pera na yan at saan gagamitin at bakit pinadala. Yun kasi ang tanong ng tao. Ang kwininto kasi ni Tinio, usapan lang na, ito ipapadala ko na, ito ihahatid ko na. Ito ha, pakinggan nyo mga kababayan. Ulitin ko ha. Dapat mag-umpisa siya sa umpisa. Wala diretso siya eh. Kasi yun lang ang nakuha niyang usapan. Hindi niya inalam yung umpisa. Nako, magawa kayo ng istorya, kailangan may puno. Yeah? Mahirap kasi yung aalis ka na walang bahay. Kailangan bago ka umalis or bumiyahe, galing ka muna sa bahay. Sila kasi nasa driveway na eh. Diba? Sila kasi mga kababayan, nasa driveway na. So ito po mga kababayan. Continue. Utusan, Bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion. Ang tanong, saan ba galing yung 2 billion na yan? Porkit may cash delivery na 2 billion, saan ba yan galing? Dapat inalam nyo kung saan ang galing yung 2 billion na yan. Kasi kung ang 2 billion na yan ay galing mismo sa pera ng presidente at ipa-deliver niya kay ganito dahil gagamitin para sa proyekto, mapapahiya kayo. Mahirap kasi, ganito yan mga kababayan, di ba kapag magbiyahe ka, papasok ka sa trabaho. Di ba pag nanggaling ka sa bahay, bakit ikikwento mo nang galing ka sa pagdadrive? Siyempre, galing muna sa bahay bago pupunta sa trabaho. Kung may biglang tumawag sa'yo, on the way na. Yeah? So, I'm on the way, nagdadrive na. Saan ka galing? Sa bahay. Mahirap kasi yung gagawa ka ng kwento, nagdadrive na kasi ako. Tapos, pagdating ko doon sa trabaho, isang ka nang galing? Malamang sa bahay. Diba? Mahirap yung, saan ka galing? Nagdadrive. Papasok sa trabaho. Saan ka ba nanggaling? Sa bahay. Mahirap kasi yung diretso ka, nagdadrive na ako eh. Wala kang bahay? Mahirap yung ganun mga kababayan. Resibo on the way. Ang tanong, saan galing yan? At saan gagamitin? Kasi ang usapan kasi ni Tinio, ganito mga kababayan nasa gitna eh. Alam nyo, para siyang kumain ng sinigang na bangus or paksiw na bangus. Alam nyo yon? Pag kumain kayo ng paksiw na bangus, uunahin nyo yung taba.
Hindi nyo kinakain yung sa buntot at sa ulo kasi matinik. Di ba? Yan ang problema, mga kababayan. Kung kumain kayo ng bangus, kainin nyo yung laman. Unti-untiin nyo yung taba sa gitna. Hindi yung unahin nyo yung taba sa gitna. O di wala nang kwenta yun kasi yung taba sa gitna ang nagpapatamis doon, nagpapalasa. Putuli! Pag nagpaksiw ka ng bangus, pag hinati mo yan sa tatlo, ulo, gitna, buntot, ang mabibenta yung gitna. Yung ulo at buntot mawawala. Ganon ang kwento ni Tinyo. Bakit inuna mo yung gitna? Unahin mo yung ulo, unahin mo yung buntot. Yung gitna ipahuli mo kasi yun yung nagdadala ng sarap. Pag inuna mo yung gitna, useless na yung ulo at buntot. Diba? Ang kwento kasi niya dyan, okay na po, pinadeliver ko na, pinadala ko na, ito cash 2 billion. Dapat inumpisa mo, saan ba galing yung 2 billion na yan? Sa DPWH ba? Sa COA ba yan? Sa bangko ba yan ni BBM? Sa confidential funds ba niya yan? Tapos, ang pangalawa pa, ipinadala ko kay ganito, tas putol na. Para saan ba yun kung bakit pinadala? Saan ba yun gagamitin? Ito po, Mr. President, sir, natanggap na po ni Kent. Yung 2 billion na pinadala mo kay Bersamin. Tapos, natanggap, tapos na rin ang kwento. Di dapat inalam, kung natanggap na ni Kent, ito, gagamitin na to, ipambili natin ng armas para pampatay natin sa mga rebelde dyan. Sa mga NPA. Dapat ganun May kwento. Ayusin nyo yung kwento. Yung kwento nyo kasi gitna. Walang umpisa, walang tapos. Gitna lang. Ano yan? So, ebidensya na. Kaya pag dinala ninyo sa impeachment yan, ang mag-trial niyan, magkalkal niyan, maguguluhan. Paano nyo sasabihing ebidensya yan na nangurakot si PBBM kung gitna lang ang usapan? Saan ba nag-umpisa yung pera yan? Saan ang galing kung bakit ipadala ni Bersamin? Kay Tarpulano. At saan yan gagamitin ni Tarpulano? Alam nyo, sa totoo lang, mahirap kaya magtanim ng puno na walang ugat. Putulin nyo yung ulo, putulin nyo yung ugat, tapos yung gitna itanim ninyo, mabubulok yun. Huwag nyo putulin yung puno. Isabay, unahin nyo sa ugat, isabay nyo yung puno, isabay nyo yung dahon. Gitna lang kinuha na yung, ano yan, pangkain baboy? Saging? Pampakain ng baboy? Kasi sa amin sa probinsya, kapag nagpakain kami ng baboy, alam yung puno ng saging na saba, pinuputol namin yung ugat, pinuputol namin bandang dahon, yung gitna, babalatan namin yun hanggang sa numipis kulay puti. Yun na yung chop-chopin namin. Tapos, babayuhin yun, hahaluan natin yun ng feeds, pangkain na ng baboy yun. Diba? Pangalawang example ko na yan. Una, yung bangus. Diba? Pag kumain ka ng bangus, pag inuna mo yung gitna, mawala ng kwenta yung ulo at buntot kasi matinik. Yung gitna, nandun yung taba Ayan na, mga kababayan. Pakinggan natin kwento ni Tinyo. Pinadala daw. Dapat nag-umpisa siya kung kanino galing at saan galing na pondo ito. Diretsong padala Delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa saan galing? Residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tinyo, pwedeng Diba? Pinadala ni Bersamin. Minesage si PBBM na ipatanggap kay Baris. Tapos wala na. Ang tanong, saan galing ni Bersamin yung 2 billion? At ipaabot ni Bersamin kay Baris. Saan gagamitin ni Baris? Mahirap kasi mga kababayan na sabihin natin, kickback yan galing, kung hindi natin alam kung saan ang galing. Hindi porket nagpadala ka ng 2 billion, putang ina mga kababayan, kung ako pala ngayon, pagpadalhan ako ni PBBM ng 5 maleta na puno ng pera, kickback na pala yun.
paano maging kickback? Hindi naman ako contractor at higit sa lahat, hindi naman ako DPWH. Alam niyo, sa totoo lang, para maniwala kami, dapat sinabay niyo yan sa impeachment. Yan ang mahirap kasi. Yan ang mahirap. Yung kwento lang, di ba? Yung kwento lang, tas putol pa. Naniwala na sana ako na may text message eh. Ang problema, hindi alam kung saan galing yung pera at saan gagamitin. Ipinadala lang. Dapat full. Mahirap kasi yung kumain ka ng bangus, gitna lang kinakain mo. Di sana ang binili mo puro gitna, hindi mo na sinali yung buntot at ulo. Di ba? Para hindi ka sayang sa pagbabayad. Ay, Diyos ko. Ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan na naman. Correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tinio, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Ayan na naman. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain. Kita nyo? Bakit si Libeste ang ipapashow? Kasi hugas kamay ka. Bakit Tinyo, kung maglabas ka ng ganyang issue, ganyang kwento, ikaw mismo ipakita mo yung conversation? Kasi kung doon ka umasa kay Libeste, kung magkagipitan doon, hugas kamay kasi Libeste ang maiipit. Tapos, dapat inantay mo na si Libeste ang maglabas niyan. Chismis lang pala galing kay Libiste, tapos, nauna-una ka dyan. Tapos ngayon, kung tinanong ka ng reporter kung kaya mo bang ipakita yung text messages, yung usapan ni BBM at ni Undersecretary Bersamin, hindi, mas mabuti si Libiste na. Putang ina, kung magkagipitan dyan, si Libiste na naman ang iiyak niyan. Pag si Libiste na naman tatanungin yan, sasabihin niya, inabot ko na kay Tinio, ano, magtuturuan kayo? Yan ang mahirap sa inyo eh. Yeah? Alam nyo, hindi na bago sa amin yan, yung kwentong delivery. Alam niyo, sa totoo lang ganito yan ah. Ulitin ko. Congressman Tinio, ulitin ko. Kung ikaw, presidente, pinaimbestigahan mo ang korupsyon, tapos ikaw pala ang mastermind, gagawin mo ba? Sige nga, Congressman Tinio, tanungin kita. Kung ikaw si PBBM, tapos ikaw yung pangulo na nagpapaimbestiga sa korupsyon, tapos ikaw pala ang mastermind, itutuloy mo ba? Kasi kung ako, hindi ko gagawin. Bakit? Man nang huli sa akin, bagsaklat yan eh. Diba? Ako pala mastermind, tapos pinaimbestigahan ko, hindi ituro ako ng mga nasa baba na ako yung mastermind, hindi kawawa ako sa huli. Hindi ko na pa-imbestigahan, matahimik na lang ako. Putang ina. Diba? Alam nyo, tigilan nyo na yung paninira ninyo kay PBBM, hindi kayo nagsasaksis. Di ba kayo napapagod? Nag-file na kayo ng impeachment, binasura. Tapos hinanapan nyo ng buta. Sabi ko nga sa inyo, ipunin nyo lahat ng ebidensya, i-file ninyo sa ombudsman. Pero doon pa nga lang sa impeachment, binasura na sa ombudsman pa kaya. Hirap sa inyo eh. Kahapon nga, sinaywaran ko ang media na huwag sumabay sa mga fake news. Tapos ngayon si Tinio sumabay sa kwento. Wala yan. So, yun po yun ha, mga kababayan.